Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa puntong ito, matatanaw si Chen Xiao na nakaupo sa gitna ng malawak na hardin, tirik ang araw na tila nagbabadya ng kapalaran, habang ang kanyang katawan ay naglalagablab sa gintong enerhiya na parang apoy ng langit na bumabalot sa kanya. Bawat hinga niya ay tila kumakaluskos sa hangin, bawat tibok ng puso ay nagiging alon ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, nang matapos ang kanyang taimtim na pagkukultiba, masigla niyang ikinuyom ang kamao, at sa tinig na puno ng pagnanasa at ambisyon ay mariing bulalas. Kaunti na lamang, at makukumpleto ko na ang tribulation, kapag nagbalik ang sect leader na may tagumpay, ipapasa niya sa akin ang posisyon, at mula sa sandaling iyon, ako na ang magiging numero 1 sa buong Eastern Region. Dagdag pa niya, puno ng yabang at kumpiyansa, ang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ye Junlin, kahit paminana mo ang kapalaran ng isang immortal, sa huli, ikaw ay namatay pa rin sa aking pakana. Ngunit biglang naputol ang kanyang kasiyahan nang biglang bumulusok mula sa kalangitan ang 5 liwanag, mga sinag na tila kidlat na bumabagsak sa lupa, natigilan siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. At doon, sa gitna ng hardin, lumapag ang 5 mga ancestors ng Immortal Feathered Sect, pinangungunahan ni Ancestor Tianghong, tumindig sila sa harap ni Chen Xiao, at siya'y bahagyang nanginig sa pagtataka, mariing nagtanong. 5 mga ancestors, bakit po kayo narito? Nakabalik na ba ang sect leader at ang iba pa? Bago sumagot, bahagyang napasinghap si Ancestor Tianghong, sabay iling, at sa tinig na mabigat na parang nagdadala ng libu-libong taon ng kabiguan ay mariing sinabi. Hay, nabigo ang plano namin, ganap nang nawasak ang Dark Abyss, at sina Wan Changwei at ang iba pa, lahat sila'y namatay roon. Nang marinig ito, halos hindi maipinta ang mukha ni Chen Xiao, ang kanyang mga mata ay nagdilim, bakas ang takot at pag-aalangan, sabay bulalas ng tinig na nanginginig. Paano naging posible yun? Ang Nether Abyss ay nakatindig sa Eastern Region sa loob ng di mabilang na mga taon, may pundasyong napakalalim, paano ito masisira ng ganoon lamang kadali? Ngunit bigla siyang natigilan, tila may kidlat na gumuhit sa kanyang alaala, nang maalala si Ye Junlin, mariin niyang tanong, puno ng kaba at pangamba. Kung gayon, paano si Ye Junlin, namatay din ba siya sa loob ng Nether Abyss? Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Ancestor Tianghong, ang tinig ay parang kulog na gumuguhit sa kalangitan. Hindi lamang siya buhay, sa sandaling ito, kinatatakutan kung pinamumunuan niya ang pinagsanib na puwersa ng Eastern Region, at tuwirang papunta sa ating Feathered Immortal Sect upang maningil ng mga dating utang. Pagkasabi nito, agad niyang itinaas ang kamay, at mula sa kanyang mga palad ay nagtipon ng enerhiya na tila nagiging bagyo ng liwanag. At doon, biglang bumukas ang kalangitan sa likod ni Chen Xiao, isang stargate ang lumitaw, kumikislap na parang bituin na bumababa sa lupa, napalingon si Chen Xiao, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at pagtataka. Mariing sinabi ni Ancestor Tianghong, habang ang tinig ay malamig na parang yelo at ang mukha ni Chen Xiao ay nanginginig sa takot. At ang tanging paraan para pigilan siya ngayon, ay buksan ang stargate. Dagdag pa niya, sabay tapat ng kanyang kamay sa ulo ni Chen Xiao, dahilan upang ito'y mapaluhod sa lupa, pawisan ng mukha, nanginginig ang katawan. At ikaw ang ating susi para sa ating pagkapanalo. Sandali lang pagtitililing sambit ni Chen Xiao, habang dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, Ninuno, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngunit walang pag-aalinlangan si Ancestor Tianghong, isinagawa niya ang masamang balak. Agad niyang ginamit ang kanyang kasanayan, sinipsip ang lakas at enerhiya ni Chen Xiao, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Sa palagay mo, para saan ka ba namin sinanay sa lahat ng panahong ito? Mariing bulalas ni Ancestor Tianghong, puno ng awtoridad at kapangyarihan. Sa puntong ito, makikita sa malapitan si Chen Xiao na humihiyaw, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa gintong kulay habang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Pasigaw niyang sinabi. Ninuno, ako ang banal na anak ng Yuhua Sect, may potensyal akong maging immortal. Dagdag pa niya, puno ng galit at panghihinayang. Paano ninyo ito nagawang gawin sa akin? Mariing sagot ni Ancestor Tianghong, ang tinig ay parang batas ng langit. Dahil ikaw ang banal na anak,
Kapag nahaharap ang sekta sa buhay at kamatayan, ikaw ang dapat tumindig at magbaligtad ng kapalaran. Di nagtagal, mula sa katawan ni Chen Xiao ay lumabas ang bolang enerhiya, isang liwanag na naglalaman ng kanyang esensya, ang Immortal Sun Body. Pasigan niyang tanong, puno ng sakit at pagkadismaya. Bakit? Naging tapat ako sa sekta, isinakripisyo ko ang lahat para sa inyo, pero nilinlang niyo lamang ako, ginamit niyo lang ako para sa inyong kasakiman. Sa sandaling yun, nakadapa si Chen Xiao sa lupa, hinahabol ang kanyang hininga, ang katawan ay nanginginig sa kawalan, mariing sinabi ni Ancestor Tianghong, ang tinig ay malamig ngunit puno ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, banal na anak. Basta't malalampasan mo ang pagsubok na ito, tutulungan kitang muling hubugin ang iyong solar immortal body. Ngunit si Chen Xiao, hindi napigilan ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata, luha ng sakit, luha ng pagkadismaya, mariin niyang bulalas sa sarili, ang tinig ay puno ng panghihinayang. Akala ko'y abot kamay ko na ang Eastern Domain, ngunit ganito ang kinahinatnan ko. Dagdag pa niya, ang tinig ay nanginginig sa galit. Samantalang si Ye Junlin ay lalong lumalayo sa akin, talagang nakakagalit ito. Sa sandaling yon, habang kinokontrol ni Ancestor Tianghong ang Immortal Solar Orb Essence upang ialay sa Stargate, mariin niyang sinabi, ang tinig ay parang batas ng langit. Ang ganito kadal-isay na enerhiya ay sapat na upang buksan ang Stargate, at mapanatili pa ito ng ilang araw. Di nagtagal, makikita ang unti-unting pagpasok ng Solar Orb Essence sa Stargate, at mula rito'y tuluyan ng bumukas ang pintuan para sa mga nilalang mula sa ibang mundo. At nang masipsip ng Stargate ang Solar Orb Essence, isang dambuhalang pagsabog ng kulay itim at lilang enerhiya ang pumailan lang paitaas, dahilan upang yumanig ang buong paligid. Sa puntong ito, ang apat na Immortal Ancestor na kasama ni Ancestor Tianghong ay napaatras, tinangay ng malakas na bugso ng hangin mula sa Stargate, mariing bulalas ng isa sa kanila. Ang tinig ay puno ng sindak. Napakakilabot na kapangyarihang ito, pakiramdam ko'y dinudurog ang aking kaluluwa. Dagdag naman ng isa pa, ang tinig ay nanginginig sa takot. Ang lakas na ito ay lampas sa hangganan ng ating pagkaunawa, anong uri ng halimaw ang nasa likod ng pintuang ito. Samantala, mula sa Stargate ay makikita ang pag-ikot ng kulay lilang liwanag sa gitna, di nagtagal, isang paang lumitaw, at mula rito'y nagpakita ang isang nilalang na may sungay sa kanyang noo, malamig ang ekspresyon, tila walang kaluluwa. Sinundan ito ng iba pang mga nilalang, tumindig sila na parang pader na hindi matitinag, handa sa anumang digmaan na paparating. Nang makita ito, napanganga sa pagkagulat at sindak sina Ancestor Tianghong at ang iba pang Immortal Ancestors ng Feathered Immortal Sect, mariing bulalas ni Ancestor Tianghong. Hindi ko inasahang napakaraming true immortal ng Nether Race, tinatayang 10,000 sila, ang Feathered Immortal Sect ay parang mga langgam lamang sa harap nila. Sa sandaling yun, isang malakas na presensya ang biglang lumabas mula sa Stargate, agad na gumawa ng espasyo ang mga nilalang, at doon dumating ang kanilang pinuno, ang Nether Race leader na si Ming Wanjun, nakasakay sa kanyang demonic beast na mount, ang kanyang cultivation ay nasa ikalawang antas ng Celestial Immortal. Galit na nagwika si Ming Wanjun, ang tinig ay parang kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Isa kang gago, bakit mo binuksan ang Stargate ngayon? Alam mo bang ang sapilitang pagbubukas nito ay lubhang pipigil sa ating cultivation? Agad na yumuko si Tianhong, puno ng respeto, habang sumasagot. Panginoon ko, ang Dark Envoy ay sa kasamaang palad bumagsak, dahil sa mga hindi inaasahang pagbabago sa plano, napilitan kaming simulan ito ng mas maaga sa schedule. Nang marinig yun, napakunot ang noo ni Ming Wanjun, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at pagkagulat, mariing tanong. Patay na si Mingay, imposible, paano siya natalo ng alinman sa mga lokal na ito? Dagdag pa niya, ang tinig ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Hindi lamang siya ang ipinagmamalaki ng Underworld Clan, kalmado rin siyang kumilos, bukod pa rito, taglay niya ang basbas ng ika-6 na antas na Heavenly Formation ng kanyang mga ninuno. Paano siya mabibigo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bago pa man makasagot, napaluhod si Tianhong sa harap ni Ming Wanjun, ang tinig ay nanginginig ngunit mariing bulalas. Ginawa ito ng isang batang nagngangalang Ye Junlin, paulit-ulit niyang winasak ang proyekto ng Stargate, at kamakailan lamang ay minana pa niya ang pamana ng Fallen Immortal Island. Ngayon,
Napatay pa niya ang banal na sugo, siya ang humahadlang sa atin, siya ang pangunahing salarin. Nang marinig yun, nagngit-ngit si Ming Wanjun, agad niyang sinakal si Tianhong at iniangat sa hangin. Pumiglas si Tianhong sa matinding sakit, ngunit mariing bulalas ni Ming Wanjun. Sandali lang, sinasabi mo bang minana niya ang Fallen Immortal Island? Oo, mariing sagot ni Tianhong, ang tinig ay puno ng pangungutya, pero sa tingin ko'y pamana lang yun ng kung sinong walang kwenta na nakuha niya ng mura. Nang marinig ito, malakas na inihagis ni Ming Wanjun si Tianhong sa lupa, bumagsak ito, sa muka ng dugo. Bakas ang matinding pinsala, mariing bulalas ni Ming Wanjun, ang tinig ay parang kulog na gumuguhit sa kalangitan. Bobo ka ba? Ano bang alam mo? May ideya ka ba kung gaano kalaki ang impluensya ng may-ari ng Fallen Immortal Island? Ang kakilabat na nilalang na yun, na kahit ang aking underworld ancestor ay hindi nang ahas na galitin, ay si Chen Fa Grade Supreme, ang Supreme Array Master, na ang katanyagan ay umaalingaw sa buong kalangitan at sa napakaraming mundo. Dagdag pa niya, ang tinig ay puno ng takot at galit. Ang estratehikong halaga ng isang Heavenly Array Master ay higit pa kaysa sa isang Celestial King, siya lamang ang nagbaliktad ng takbo ng Great War of Myriad Realms noon. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Tianhong, mariing bulalas. Ano? Si Zhang Xian daw pala ay may ganito kalaking pinanggalingan. Isang batang nasa ilalim ng balon, mariing sagot ni Ming Wanjun, ang tinig ay puno ng paghamak, ngunit pinatutunayan din ito na hindi ka nagsinungaling, si Mingay ay namatay ng hindi makatarungan. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo, mariing bulalas. Isang batang nasa ilalim ng balon ka nga, ngunit pinatutunayan din ito na hindi ka nagsinungaling, si Mingay ay namatay ng walang dahilan. Ang pinakamadaling gawain ngayon ay patayin si Ye Junlin. Ang batang ito ay nakapagmana ng pamana ng Fallen Immortal Island, at tiyak na hindi pangkaraniwan. Kapag pinabayaan natin siyang lumaki, siguradong magiging napakalaking banta siya sa dakilang ambisyon ng ating lahi. At doon, mula sa kalangitan, biglang bumaba ang nakakasilaw na gintong liwanag, nagdadala ng malakas na bugso ng hangin na yuminig sa paligid. Nang makita ito, agad na tumayo si Tianhong, sabay turo sa langit, mariing bulalas. Sino ang naglakas loob na pasukin ang aking feathered sect? Ngunit sa kanyang isip, mariing niyang sambit na puno ng paghamak. Ye Junlin, sa 10,000 immortal na sumusuporta sa amin, hindi na ako makapaghintay na tingnan kung paano ka mamamatay ngayon. Mula sa langit, habang unti-unting humuhupa ang usok, lumitaw ang maraming figura ng mga nilalang, pinangungunahan ni Zhu Huachen ng grupo, kasama ang iba pang mga sect ng Eastern Region, mariin niyang bulalas, ang tinig ay parang kulog na gumuguhit sa kalangitan. Ang Feathered Immortal Sect ay kumilos ng baluktot at nakipagsabuatan sa mga dayuhang lahi. Ngayon, kikilos kami sa ngalan ng langit upang parusahan ang mga traidor, sabay taas ng kanyang espada, nakatutok sa kalaban. Nang makita ito, bahagyang ngumisi si Ming Wanjun, puno ng panunuya, mula sa kanyang katawan ay lumabas ang kulay lilang enerhiya, mabigat ang presensya, nakakapanginig ng kaluluwa, agad namang sinundan ng kanyang mga tauhan, sabay pagpapakawalan ng kani-kanilang enerhiya, dahilan upang bumigat ang pressure sa paligid. Nang maramdaman ito, bahagyang umatras sa sindak sina Zhu Huachen at ang mga cultivator, bakas sa mukha ni Zhu Huachen ang takot, sabay pasiga na bulalas. Ano, paano nagkaroon ng napakaraming immortal sa Feathered Immortal Sect? Sa parehong sandali, mahinang bulong ni Li Wuji, ang tinig ay puno ng pangamba. Ito, paano tayo lalaban sa ganito karaming immortals, aatras muna ba tayo? Agad namang sumabat si Hong Chenny, mariin ang tinig, nakakunot ang noo. 10,000 true immortal na ang naglock ng espasyo, ngayon, kahit gustuhin ni Master na gumamit ng mahika, hindi na siya makaalis. Sa sandaling yun, tumawa ng nakakaloko si Tianhong, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan, mariin niyang bulalas, puno ng panunuya. Hehe, nagbago na ang panahon, huwag nang banggitin kayong mga palaka at lamok, kahit pagsamahin pa ang lahat ng immortal sa buong Kunlun Realm, hindi matatakot ang aking Feathered Immortal Sect sa inyo. Samantala, mariing nagtanong si Ming Wanjun, ang tinig ay mabigat at puno ng autoridad. Hoy ikaw, sino si Ye Junlin sa inyo? Hindi sumagot si Zhu Huachen, bagkus bahagya niyang sinipat ang gilid, nakakunot ang noo, bakas sa kanyang mukha ang halong takot at pag-aalangan,
sabay bulong sa kanyang isip. Senior Ye, sa sitwasyong ito, huwag sana kayong magmatigas, subukan ninyong humanap ng paraan para makatakas. Doon, mula sa gilid, makikita ang paglapag ng mga paa ng isang nilalang. Ako, mariing saad ni Ye Junlin, puno ng kumpiyansa, nakangiti, dahilan upang mapailang sa pag-aalala ang mga cultivator. Dagdag pa niya, ang tinig ay malamig at mapanlibak. Ano ang pakialam mo sa immortal na ito? Nang marinig ito, ngumisi ng may paghamak si Ming Wanjun, mariing bulalas. Magaling, papatayin kita, ang tagapagmana ng Fallen Immortal Island, at dahil dito, magiging dakilang lingkod ako ng aking angkan. Sa sandaling yun, nakatayo si Ye Junlin sa harap ng napakaraming nilalang mula sa Nether Abyss, puno ng kumpiyansa, mahinahon niyang sinabi, ang tinig ay parang apoy na naglalagablab. Sa hindi mo paganap na anyong immortal na sinupil ng Stargate, hindi ka man lang karapat-dapat mag-abot ng sapatos sa immortal na ito. Matapos ang mga salitang yun, tumawa siya, puno ng panunuya, tila sabik na matrigger ang kanyang system. Nang marinig ito, buong lakas na nagpakawala ng atake si Ming Wanjun, sabay compass pababa ng kanyang kamay, mariing bulalas. Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan, nang makita yun, halos magpanik sa takot si Zhu Watchen, sabay babala. Senior Ye, mag-ingat ka, at doon, mula sa ulap, bumagsak ang dambuhalang Dharma Manifestation Palm Strike, isang atake mula kay Ming Wanjun, papasugod sa direksyon ni Ye Junlin. Ngunit sa halip na matakot, ngumisi lamang si Ye Junlin, mula sa kanyang mga daliri ay nagtipon ng gintong enerhiya, kalmado niyang bulalas, ang tinig ay parang kidlat na nagbabadya ng kapalaran, saktong-sakto ito, hayaan mong subukan ng immortal na ito kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng cultivation level ng isang celestial immortal.